'Di ba? Kita nyo may issue pa nga si Sara Duterte ngayon pero may panibagong issue na naman na kung saan masasangkot pa ata si Paulo Duterte. 'Di ba mga kababayan? So ngayon, ayon po ulit dito sa Pinasabat kasi may bago na naman pong revelasyon. Ito pong si Madriaga laban po kay Sara Duterte. Mga kababayan, at dito po kay Harry Roque. Ano po, kasi sabi po dito mga kababayan sa panibagong affidavit na naman ni Madriaga, ito daw po. Madriaga, mga sundalong Chino at isang submarine nakita umano sa loob ng isang property daw po dyan sa May Bataan. Sabi pa dito, isang seryosong pahayagang inilabas ni Ramil Madriaga tungkol sa kanyang nakitang presensya ng mga sundalong Chino sa lalawigan ng Bataan. Ayon sa kanyang salaysay, nangyari ito noong unang bahagi ng taong 2020. Matapos pumanaw ang isang Attorney Carlos, kwento ni Madriaga, nakapasok siya sa Biancham Properties sa Maribeles gamit ang gate na katabi ng Kamaya Gate. Sa loob ng nasabing lugar, nakita umano ni Madriaga ang halos 100 na tauhan na may itsurang Chino, nakasuot ng forest green na uniform at armado. Sinubukan din umano ng mga nasabing armadong lalaki na iwasan ng grupo ni Madriaga nang sila ay napansin. Bukod sa mga sundalong bago, umano sila bumaba patungo sa Lake Beach o etong Lucky Beach. Nakakita rin sila ng itim na submarine. At sabi pa po dito, ang nasabing submarine ay pinalilibutan umano ng malalaking barkong pangingisda. Isa sa mga cove o bahagi ng dalampasigan sa loob pa rin ng Biancham premises. Ang testimonya ni Madriaga ay nagbibigay ng bagong impormasyon sa mga usapin ng seguridad sa naturang bahagi ng bansa. So ibig sabihin talagang kinupkop ni Duterte yung mga sundalong Chino nung panahon mga kababayan na sila po ay nasa kapangyarihan. Kaya pala pinoprotektahan ni Sara itong si Harry Roque. Kasi mga kababayan, ibig sabihin pala hinahayaan lang ni Duterte na yung mga armadong Chino mga kababayan na nakasuot ng uniforming pangsundalo, ibig sabihin pangsundalo ng China, naandudon po sa isa sa parte ng lugar dito po sa ating bansa. Diba? So ibig sabihin mga kababayan, talagang maliwanag mga kababayan na ito po mga nagpapagalaw na ito, laban po sa ating gobyerno, maliwanag na baka funded yan ng Chinese. Ako nagtatanong lang naman, kasi baka mamaya funded nga po yung mga yan ng Chinese, kaya ganyan na lamang po talaga ang pagnanais nila na mapabagsak si PBBM at makuha ni Sara Duterte ang pwesto sa pagiging presidente. Mga kababayan, so comment below na lamang po kung ano po ang tingin nyo mga kababayan, hingil po dyan. Pero naghanap tayo ng isa pang source na pwede nating pagbasihan na kung saan mga kababayan, baka kasi sabihin ng iba, gawa-gawa lang natin yung binasa nating article. So ngayon, pakinggan nyo itong nakita po nating balita galing po sa PRTV Prime Media Philippines mga kababayan, na kung saan sabi po dito, Chinese submarine dumaong sa Bataan ayon kay Ramil Madriaga. So ito, i-play po natin. Hiniling na nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga ang forensic examination ng NBI sa tatlo niyang cellphone na nasa kustodiya ng korte. Malaking banta naman sa pambansa. Isa pa yun mga kababayan, pag nabuksan yung cellphone ni Madriaga, yung tatlong cellphone, wala, durog talaga dito si Sara Duterte. Sang seguridad ang nasaksihan umano ni Madriaga sa Mariveles, Bataan ng pagdaong ng nasa 100 Chinese militiamen at ng isang submarine. Yan na exclusive na umaarangkadang balita ni Maan Macapagal. Hindi lang ang revelasyon ni Ramil Madriaga sa paghahatid ng pogo at illegal drugs money sa mga politiko ang nalalaman niya. Isang revelasyon ni Madriaga sa kanyang abogadong si Attorney Ramil Madriaga ang tila lumalabas na isang malaking banta sa pambansang seguridad. Ayon kay Palad, taong 2020 na makapasok si Madriaga sa isang property ng Biancham Holdings and Trading na pag-aari ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Kita mo Roque? Kayo ni na Duterte, 'di ba? Kayo talaga ang literal na mga pro-China. Piruin nyo mga kababayan kung gaano nila inuto ang taong bayan nung panahon na sila nasa kapangyarihan.
Di ba? Kaya pala ganun na lang ang paglobo ng ari-arian nito pong si Harry Roque, mga kababayan. Kasi biruin nyo, bukod pala dun sa ugnayan niya sa Pogo, talagang hinahayaan niya na ito pong Mariveles Bataan, itong kanyang hometown, pinapasukan ng mga dayuhang Chino, mga kababayan, na armado pa. Diba? Kaya nga dapat po talaga mapabalik na ng Pilipinas yung si Harry Roque at mag-isa ng matindi yan. Doon, nakita raw ni Madriaga ang nasa 100 Chinese military na nakauniforme ng pangsundalo. Diba? Armado lahat. At sa Laque Beach sa Mariveles, Bataan, nakita niya rin ang isang black submarine na pinaiikot. Kaya nakakapagtaka lahat ng galaw ng ating mga kasundaluhan, mga kababayan, lalo na kapag may gagawin po tayo sa mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea, nalalaman po ng mga Chinese, mga kababayan. Yun naman po pala, ganito po pala, mga kababayan, may ganito pala na kung saan, nakapasok na pala po yung mga armadong Chino, mga kababayan, sa atin mismong, hindi nga mga teritoryo kung hindi sa mismong bansa na po natin. Kutan ng malalaking fishing vessel sa beachfront ng Biancham. May mga cove daw doon na talagang mahirap puntahan, binapuran. I think Laque Cove, L-A-Q-U-E, Laque, ang tawag niya. Talaga raw, sabi niya, kitang-kita niya mismo mga naka-uniformadong mga Chinese para PLA, no? Numbering less than 100 daw yun, madami daw. Ayon Grabe, kay no? Palad, mahalaga maimbestigahan ito ng pamahalaan dahil usapin ito ng national security, lalo't mahigpit ang pagbabantay ng ating sandatahang lakas sa mga kargatang sakop ng ating bansa. Sabi niya, marami siya nakita mga Chinese military doon. With or without photos naman, mabigat yung allegation na yon, di ba? Tama. Maaring Kasi sa totoo lang, mga kababayan, hindi naman magsasalita itong si Madriaga kung wala naman po siyang ebidensya patungkol po dyan. Maliwanag nga, mga kababayan, na kaya po nagsasalita itong si Madriaga, dahil nga, mga kababayan, may matibay po siyang ebidensyang pinanghahawakan. Ibig sabihin, may hawak po siya, mga kababayan, na ebidensya at yun daw po ay nakalagay sa kanyang 3 cellphone. Ano po, at yun daw po ay magagamit laban po kay Sara Duterte. Anyway, tuloy pa natin. At sa pamilya ni dating Pangulong Duterte at kay Harry Roque. gamit nga to kasi may mga kwento siya na pwedeng gawing refueling area kung makukuha nila yon. Pero dahil nga dito sa pagdidemanda ng kaso sa ombudsman, natigil na yung proyekto na yon. Hindi na natuloy yung planong gawing yacht club ng mga pogo operators itong lugar na to. Hindi naman nabago sa atin na yung mga Chinese paramilitary, yung Coast Guard nila, yung mga militia nila pumapasok sa mga exclusive economic zone natin, di ba? Normal na balita na yan na pumapasok sila na malapit na rito sa mga isla natin sa Palawan, etc. So, hindi na bago yan issue na pumapasok ang mga Chino sa atin. At kung talaga nakakita si Caramil doon, mabigat na issue yan para sa seguridad ko. Ito aniya ang dahilan kung kaya't nais nilang mabawi ang mga cellphone ni Madriaga na nasa kustodiya ng Manila Regional Trial Court Branch 21 nang makulong si Madriaga sa kasong kinakaharap niya ngayon. Di baka mamay burado na ya. Di baka mamay nabura na yung laman ng cellphone ni Madriaga. Di ba mga kababayan? Kaya dapat po talaga mabawi na nila sa lalo't madaling panahon yung 3 cellphone ni Madriaga para makuha po lahat ng ebidensya. Kaya hiniling na rin ni Madriaga sa National Bureau of Investigation ang forensic examination ng kanyang mga cellphone para ma-recover ang mga resibong susuporta sa kanyang mga revelasyon tulad ng litrato, text messages at dokumento. Gayon din ang data backup ng mga cellphones. Tinatalikuran at pinapaubaya na rin ni Madriaga sa otoridad ang kanyang karapatan para sa data privacy at confidentiality claims sa mga cellphones. Para sa PRTV News, Maan Makapagal, nagsiservisyo para sa Pilipino. My Kita dessert nyo coffee. Kita nyo kung gaano katindi sa panahon ni Digong. Ibig sabihin talaga mga kababayan na hindi talaga minahal ni Duterte ang taong bayan. Yung sinasabi ng mga taga-suporta ni Digong na mahal ni Duterte, yung mga kababayan Pilipino natin, kalokohan yan. Kung talagang mahal niya ang Pilipinas, mga kababayan, at mahal niya ang mamamayang Pilipino na nakatira sa Pilipinas, dapat mas pinaburan niya ang mga Pilipino. Pero ang dating kasi dito, mga kababayan, mas pinaburan ni Duterte yung mga Chinese kaysa po sa mga kababayang Pilipino po natin.
dahil hinayaan niya etong si Harry Roque na kumupkop mga kababayan ng mga Chinese na armado sa kanyang lugar. 'Di ba? So ngayon, ang isa pa po dito, kaya siguro hindi pala magawa-gawa ni Sara Duterte na tulungan ito pong si Ramil Madriaga dahil nga mas malaki ang pakinabang nila dito po kay Harry Roque mga kababayan. Lalo na at si Harry Roque po pala ang takbuhan ng mga Chinese na armado. Ano po, para makapag-spy dito po sa ating bansa. So anyway, comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. At ngayon, ituloy pa natin ito pong ating talakayan kasi kung makikita nyo, di ba, since lumalabas-labas na yung ganyang issue ngayon, pinapalabas din ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ito daw pong si Ramil Madriaga pakawala daw po ng gobyerno ni PBBM para sirain etong si Sara. Pero maliwanag naman dyan mga kababayan na meron pong sagot dyan ng abogado ni Ramil Madriaga. So ito, pakinggan po natin mga kababayan kasi sabi po dito, kampo ni Madriaga iginiit na hindi siya pakawala ng kasalukuyang administrasyon. So ngayon ito, i-play po natin. Mariing iginiit ng kampo ng tinaguriang bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga na hindi siya pakawala ng kasalukuyang administrasyon para siraan ang pangalawang Pangulo. May umaarangkadang balita si JM Pineda. Sa paglutang ng tinaguriang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga, marami ang kumwestiyon sa kredibilidad nito, lalo pat dati siyang kaalyado ng mga Duterte at naging parte ng security lineup ng dating Pangulo. Malaking tanong rin kung isa ba siya sa mga pakawala ng kasalukuyang administrasyon para ibaon ang pangalawang Pangulo. Pero, buwelta ng abogado ni Madriaga. Makinig kayo mga DD-shit. Vice President Sara Duterte, ito, makinig ka. Yung sinasabi nilang coordinated efforts, pakana ng Malacanang, hindi ho nila maikukunik yan. Kasi kahit i-check nyo po yung pangalan ko, hindi ako politikong lawyer. Hindi ho tayo nagrarally for or against a candidate. Purely lawyering lang po ako. Iginitri ng kampo nito na wala silang ambag sa mga kasong binabato kay VP Sara ngayon. Hiwalay umano ang mga reklamong isinampa nila sa pangalawang Pangulo, pati na rin sa ibang mga kaalyado nito. Unang-una po, kung titingnan nyo po yung plunder na isinampa, wala ho din yung affidavit ni Ramil Madriaga. Ang may kopya lang po ng original na affidavit ni Madriaga is the Office of the Ombudsman. Ako po, tapos yung binigyan namin ng original copy si Congresswoman De Lima. Hindi ho kami nakikipag-ugnayan sa plunder complaint na kung babasahin mo, puro siya related sa COA findings. Samantala, muli ring sinabi ng kampo ni Madriaga na pakana lamang ni Atty. Roque ang pagkakadawit ito sa kasong kidnapping. Sa pilitan lang umano ang nangyaring pag-amin ng pinsan nito na kasama si Madriaga sa grupo. Sa ngayon, Kasi nga, ikaw ba naman mga kababayan, torturing ka. Natural, idadawit mo talaga yung pinsan mo. Kaya nangyari po kasi dito mga kababayan, yung pinsan ni Madriaga, talagang sobra ang ginawa ng kapo ni Harry Roque para mapilitan at mapilit nila na paaminin yung pinsan ni Madriaga na kasangkot etong si Madriaga. Ganyan po ang ginawa mga kababayan ng kampo ni Roque, ng mga Pogo operators at netong si Harry Roque para lamang po maidein sa mga pananagutan ito pong si Madriaga. ayun, nakabinbin na rin daw ang kaso sa ombudsman laban sa mga pulis. Ang gusto ko namin mapaglaw dyan na isa pang kaso, yung ipinal ni Rosendo Madriaga, yung violation of Anti-Torture Act na allegedly committed by the police in the presence of the Lu family and ni Atty. Roque. Yun po ang aming ipapalop na sana umandar. Kasi may reklamo ng ang reklamo ni Rosendo is, meron akong sulat kamay niya is, kinuryente, tinubig, na sa sobrang sakit daw, pumirma na siya ng dokumento implicating Ramil Madriaga na allegedly leader ng kidnap for ransom. Dagdag pa ni Palad, pagpasok ng preliminary investigation, agad daw itong binawi ng pinsan ni Madriaga at nang mailipat na ito sa BJMP, nagsampa na siya ng kaso sa ombudsman. Mabigat na paratang umano ito, lalo na't nadamay dito si Atty. Roque, kaya dapat daw itong maimbestigahan ng ombudsman. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Ayan Diba mga kababayan, kaya dapat po talaga mapabalik na ng Pilipinas yang si Harry Roque. Alam mo Harry Roque, ang yabang-yabang mo magsalita sa social media, bakit kaya hindi ka umuwi ng Pilipinas? Bakit kaya hindi mo harapin yung mga pananagutan mo dito sa Pinas? Diba kasi isipin nyo mga kababayan hindi po biro yung mga ginawa pala ni Harry Roque nung siya po ang nasa kapangyarihan. Spokesperson lamang po siya ni Duterte noong mga panahon na yon, pero sobra na mga kababayan magpayaman. Diba? At sobra paburan ang mga dayuhan at sobra din niyang babuyin yung mga kababayang Pilipino po natin. Kaya dapat po talaga mapabalik na po ng Pilipinas siyang si Harry Roque para mapapanagot na sa mga pananagutan na kakaharapin niya po
dito sa ating bansa. So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dyan sa issue po na yan? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa topic po na yan.